Hi guys, magluluto ako ng ginisang gizzard or batikulon. Lagyan ko siya ng ampalaya. Ayan ang aking ampalaya. Magkakat pa ako ng onion at garlic. So, magluluto tayo. Ganyan ang ginawa ko sa bawang. Kasi ayaw ko siyang madurog-durog at ayaw kong mag-brown. Brown na siya na ano. Okay lang na ganyan para pag mag-brown matatanggal ko siya. Kaysa pag i-grated ko kasi yung bawang. Padrayin natin yan din, lagyan ng water. Mamaya para hindi siya malansa. Ganyan ang pagkat ko sa ampalaya kasi kaya ko yung maliit-maliit. Hindi ko siya lalagyan ng itlog ko yung ganyan. Lagyan na natin ng bitchin. Bitchin ang gamit ko. Hindi ako gumagamit ng magic sarap or nor cubes. Black pepper. Asan na ba? Pinalagay ko kasi para lumayo-layo sa akin. At saka patis. Tansyahin lang natin. Mahirap ang maalat. Nanginginig ang kamay ko. Ayan, lumiit na siya. Okay na siya. Pag hindi pa daw kasi lumiit ang batikulon. Ang parya. Parya. Parya is life. Bunga ng ampalaya is life. Gusto ko talaga yung marami. Mahilig nito ako guys kahit kinilaw. Sinum ko na lang para mailayo ko yung camera sa usok. At saka ayaw ko nito ma-overcook ang ampalaya. Kunti lang naman yung sabaw-sabaw niya. Ginisa lang siya guys. Nagpakbet ako ng isang kwan. Pero hindi ko pa na-i-upload. Yung pusa namin nakikiamoy. Ayan guys, lutong Pinoy na naman tayo. Ginisa-gisa ko lang naman yung gizzard na yan or batikolon. Nilagyan ko lang yan ng bitchin, a little bit of salt, patis, and black pepper. May kaunting luya na powder kasi wala kaming fresh ngayon. Garlic and onion, tama na yun. Simple lang, huwag nating lagyan ng kung ano-ano para hindi tayo makakuha ng sakit, sabi nga nila. Ayan. Mga ilang minuto lang, patayin ko na yung apoy niya kasi hindi maganda na ma-overcook ang ating ampalayang bunga ng ampalaya. Ayaw ko po yung atay ngayon kasi basta ayaw ko. Ayaw ko ang chicken liver ngayon. Atay lang ng baboy ang gusto ko na. So, ayan guys. Naluto na ang aking ginisang batikulon na may ampalaya. Ayan. Ngayon, nakadadumang mo batikulon. Ampalaya yung marami kong nilagay pero marami. Sa gulay tayo. Gulay is life. So, ayan guys. Tayo kakain na.
Ang dami pang natira. Gawa tayo ng juice natin, broccoli with the carrots, kasi madali na siyang nangingitim na ang kanyang skin, itong si carrots. Maliit lang yan. Natira nila guys, wala kasi sila dito. Punta na ako doon. Kaso may mag-asawa rin na nag-tiktok. Ay, TikTok pala akong TikTok guys. Hindi ako marunong mag-ano. Tuwing makagawa ko ng TikTok, nakakalimutan kong i-login. Tapos, pagka na-full memory na ako, i-delete ko na naman yun. Ay, uninstall ko na naman TikTok. Tapos gagawa na. At tapos pag mag-login ako, maghahanap na naman siya ng number at saka yung email. Ako hinahula-hulaan ko lang yung email na nilalagay ko. Pero hindi ko na alam ngayon. Guys. Ayan. Okay naman. Hindi naman tayo nagkabuhat ng mabigat. Mabigat lang, bawal at saka yung muko. Pero ang galing ko, nakalagay ako ng shoes kasi yung ginawa ko. Nakaupo ako tapos nilagay ko pero nahirapan pa rin. So, humiga ako guys. Humiga ako tapos saka ko nilagay yung shoes ko. Ganun lang, paraan lang para maingatan natin ang ating sarili para makapag-suot din tayo ng okay na. Lahat ng shoes ko, parang ano na sila, parang feeling ko mate na nung nilalagay ko. Pero ngayon nakalagay na maluwag naman. Nung ako, hindi pa ako masyado talagang makaganyan. Puro cracks ang ginagamit ko. So ngayon, yay! Salamat Panginoon. Salamat po Lord sa lahat-lahat ng kabutihan mo sa akin. Diba guys? Second life na yung parang second life na yung nangyari sa akin. Siyempre lahat tayo, pag dumaan tayo sa mga surgery and tayo ay naging okay. Ayan ay second life na ito. Pag natin sa Diyos, magpasalamat palagi sa Diyos kasi siyempre kung wala siya, wala tayo. At saka siya ang nag-iis ang ating gabay at saka pa siya ang paraan para tayo gumaling. Basta tayo luwag makalimot, lumapit sa kanya. Kaya sobrang happy ako kasi siyempre ang mga dasal ko ay pinapakinggan niya, ganyan. Kaya tayo guys, pag may mga gusto tayo sa buhay, ipagdasal natin at kung hindi man agad-agad na ibigay, ay mawalan ng pag-asa. Pag tumigil sa pagdarasal, sige lang ng sige. Ang sarap ng painit guys, mamayang hapon ay nagkumurumur kang kumanan. Ibuti na lang dalawang makakapalang mga panik ko. Maganda yun para kahit may kahit lipad na lang hangin yung buhok natin, at least hindi tayo giginaw ng ating katawan. Salamat din sa Diyos na yun, nagpaalam ako. Ngayon lang kasi ako mag-taxi na at lalabas na. Sabi ko, pupunta ako dito. So ayan, sabi naman amo ko, pinapunta ka na. Sabi niya kasi piniprepare ko yan yung mga breakfast nila simple lang breakfast nila pag Friday. Pag wala akong pupuntahan yung day off lang na pupunta na akong mamasyal sa Porto, sa mall, sinasabi ko yan. Hindi ko yan sinasabi na pupunta ako sa ganito ganyan. Tapos naiintindihan niya naman. Kaya thankful din ako sa Diyos kasi kahit ang kagaya ko ang amo ko na may something minsan or not perfect, ganyan naman ang tao, pero at least mabait sila sa tao. Yan na lang din guys kasi swerte rin natin kapag may mga nagiging amo tayong minsan maunawain, minsan hindi, give and take na lang ganyan. Ang importante tayo may trabaho. Ang importante sa sahod, kumakain, ganyan, and saya tayo, support natin sa kanila kasi mahirap din naman yung yung nasa kanila ka, nag-work, tapos laging galit. Sila laging galit. Walang magandang mangyari. Ayan guys, bye-bye. Mag-ingat tayong lahat. Enjoy lang kayo sa inyong mga day off. Enjoy tayo sa ating mga trabaho. Laging kumain sa tamang oras, ganyan. Para hindi tayo magkaroon ng health problem lang sa utak. Kain is life.